Kaya po nangyayari yan dahil ngayon masyadong yung isip kasi natin medyo kahit ako nararamdaman ko naman yan eh. Yung isip kasi natin napaka-active. Kung may nararamdaman, isipin mo kung ay baka anxiety na naman to, yung mga ganun. Gusto po kayong lahat. Siguro po nami-miss niyo ako kasi sa sobrang tagal ko na po na hindi nakapag-upload. Halos 1 month na po. Kasi po una medyo nag-busy na po ako kasi December. Tapos nung 21 po kasi, December 21 nung nag-party po kami, nawala po yung cellphone ko. Bali, hindi ko siya napansin kung saan po siya nawala. Parang nalaglag po yata sa bulsa ko. Kasi mayroon pa akong nung gabi nun, mayroon pa po akong live na 2 PM yata at saka 12. Yun po ang last na live ko. Tapos nung pauwi po ako, nawala po yung cellphone ko. Yun po ay sana maintindihan niyo po ako at humingi pa ako ng pamanhin. Kaya ngayon lang po ulit ako nakapag-upload ng video na ito. Kasi 26 na po ako nakabili ng cellphone. Marami naman po akong inaasikaso. Kaya yun po, hindi po agad ako nakapag-upload ng mga videos. Bali, tinutukan ko muna yung page ko. Doon muna ako nag-upload. Tapos, dito po kasi long video. Kaya mahaba-haba po na video po ito sa YouTube. Kaya, ayun po, bago pa ako magsimula, pakishare po ang na ito, ang video ko na ito. Kasi malaking tulong po ito sa inyo. At pakilike po. Kung may nais po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Topic po natin yung magaling na sa anxiety pero may mga sintomas pa rin. Kasi may mga nagtatanong po sa akin yan dati. Bali, ito gawan po natin ng video kasi ganun po ang mga nangyayari. Yung feeling mo 100% ka nang gumaling pero may time na bakit parang nararamdaman mo na may sintomas ka pa rin. Diba? Hindi naman talaga iba yan. Hindi naman talaga bago sa tao may anxiety yan. Kasi ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi ganun naman talaga. Kasi nung una po, nung wala pa po kayong anxiety, alam nyo po yan. Ramdam nyo na yan. Ramdam na yan yung iniisip nyo mga sintomas sa ngayon. Kasi kaya feeling mo may sintomas ka pa rin. Dati, sumusumpong na yan sa inyo kaso lang hindi nyo lang pinapansin. Ngayon kasi may kaunting may kaunting nararamdaman. Isipin, siguro bumalik na naman anxiety ko. Siguro, ibang sintomas na naman to. Yung may mga ganun kang iniisip. Kaya po nangyayari yan dahil ngayon masyadong yung isip kasi natin medyo kahit ako nararamdaman ko naman yan eh. Yung isip kasi natin napaka-active. Kung may nararamdaman, isipin mo kung ay baka anxiety na naman to, yung mga ganun. Hindi po yun kasi napakalaking sa atin yan eh. Napaka-big deal na sa atin pag may kaunting sintomas, halimbawa nahihilo ka. Di ba normal naman talaga mahilo kahit wala ka pang anxiety? Isipin po ninyo. O pag-aralan po ninyo yung sitwasyon ninyo ngayon. Yung mga malalala pang anxiety dyan sa ngayon, tingnan nyo. Ngayon, pag may konting nararamdam, natataranta na agad, hindi alam kung anong gagawin, anxiety na to. Ganun kaagad. Kaya alam nyo kung bakit ganun ang nangyayari. Kaya pag nakaramdam po kayo ng mga sintomas na anxiety, na akala nyo ay anxiety na naman, normal po yun. Kasi kagaya sa hilo po, di ba? Pag medyo magutuman talaga kayo, malipasan kayo ng gutom, makakaramdam talaga kayo ng hilo. Malipasan po kayo ng gutom sa ngayon, di ba? Mararamdaman nyo, may hilo po kayo, nanghihina. Parang ganun din ang anxiety. Ganun talaga ang sintomas ng anxiety. Pero, kung tutusin, gumaling na po kayo, wala kayong nararamdaman. Yun po yun ang pinaka-normal na sa atin sa ngayon. Kaya yun po, sa mga akala ninyo na bumabalik yung anxiety nyo, hindi po yun. Kung may nararamdaman, napaka-normal po na may mararamdaman ka kagaya ng hilo na yan. Sakit ng ulo, masama pagkaramdam. Kasi tayo naman, dadaan talaga tayo sa sa trangkaso, mga ganun. So guys, ganun po talaga, normal po talaga sa tao may anxiety yung pag ganun nararamdaman.